Naku po, ang lupit ho ng mga nangyayari ngayon dahil ho dito sa bagong witness na may pagkakups. Bakit kups? Mamaya ikikwento ko sa inyo. Hindi ko alam kung Gen Z kaya ito? Parang yung kanyang ugali, parang ugali ng mga kabataan ngayon eh. O baka naman meron itong pinklawan na kaugalian. Alam mo naman mga pinklawan na kaugalian ng mga kabataan ngayon eh. Parang ganun siya pero di naman siguro kasi abogado siya. So ibig sabihin, matagal na siyang ilang taon na rin yung pagka-graduate niya. So hindi na siya sa Gen Z. Baka malamang pinklawan talaga itong witness na ito. Naku po, sino man pinag-uusapan natin mga kababayan, walang iba kung hindi po itong witness na taga-COA na nakasalamin, na lalaki, nga ba? Hindi ako sure. Na abogado daw, CPA daw, at kung ano-ano pang mga record ng kanyang pag-aaral. Pero mali-mali ang kanyang sagot. Kaya na lang, muntik na po siyang makontempt. Nako, sayang. Ayan ang balita ko mga kababayan, muntikan na siyang i-contempt ng isang senador kanina. Buti naawa ito dahil... Pero alam mo sa totoo lang siguro kung nandito si Miriam Defensor, abay na-contempt na ito. Oo. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Miriam Defensor, pero yung mga ganong kasing sagot, yung mga mali-mali at pabalang pang sagot, yung kabastusan ba, abay dapat to kino-contempt yung mga ganitong witness. Oh, sinungaling na, bastos pang sumagot. So, dapat yung mga ganito i-contempt eh. Muntikan na nga, sayang. Sana na-contempt na. Di ba? Na makatikim naman ito kasi feeling ko, itong tao na ito, porket, alam mo na, yung ugali niya, yung pananaw niya sa buhay, feeling niya siguro, mataas siya. Kasi gano'n ang mga pinklawan, mga entitled eh. Feeling nila, sa kanila yung Pilipinas, wala nang iba. Hindi tayo belong. Parang gano'n eh. Parang ganun sa kanila eh. Ewan ko bakit ganito ugali nitong witness na ito. Pero tingnan natin. Kasi kahit mismo yung mga senador na kilala, nakaalyado ng administrasyon na ito, medyo nagtataka rin. Nagtataka sa kanyang mga sagot. Kasi una, mali-mali. Pangalawa, incompetent. Kasi again, balik tayo doon sa akusasyon ng prosecution. Yung articles of the impeachment, yung paglulustay o corrupt o pagnanakaw ni VP Sara Duterte. Yun ang pinatutunayan nila. Yun ang kailangan nilang i-prove. Yung ganong klaseng pamantayan, yung ganong klaseng gawain, dapat yun ang gawin nila. I-prove nila na si VP Sara Duterte, ang kanyang opisina, nilustay, inubos yung pera, binulsa. Di ba? Ganon. Pero hindi ho eh. Ang napapatunayan dito ay may konting mali sa dokumento, ay may ganitong ang tumanggap, ganito, ay ganito kalaki yung tinanggap. Pero yung paglustay, wala doon sa kanilang pangyayari. Kaya tingnan natin, panoorin natin. Alam nyo, hindi lang po ako nagsabi niya, pero mamaya, papatunayan natin na muntikan na humakontempt itong maman to. Pero unahin muna natin yung iba. Iba muna senador. Kasi na ngayon yung mga senador naman na nagtatanong, kung ano ba ang Ito. Panoorin natin, Senator Judge Padilla, you may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Meron lang po ako mga tanong. Maiksi lang po ito. Saan po kayo pinanganak? Nako. Sa Nueva Ecija po, Your Honor. Nueva Ecija. Sasabihin na naman ng mga nagmamagaling at talitalinuhan. Ba't ganyan ang tanong ni Padilla? Parang wala na naman sa hulog. Kasi ganyan yung mga animal na yan, akala mo sino matalino, sino magagaling eh. Pero hindi nila maunawaan kung saan ang punta ni Padilla. First round pa ho ito, may second round pa. Unya-unya, ito muna. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon? Sa Manila po. Manila. Saan po kayo nag-aral? Central Luzon State University po, nung accountancy, and then Saan Arellano po, University ng Juris Doctor po. Okay.
Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol? Marami na po akong naikutan. Hindi ko na po maalala lahat, Your Honor. Opo. Kayo po ba ay nakarating na sa BARM? Yes po, Your Honor. Opo. Saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Grabe, no? Nakarating ka na sa barn pero hindi mo matandaan kung saan doon. I mean, hindi ko naman sinasabi, no? Pero kung ikaw taga Luzon ka, nakarating ka ng Mindanao, okay? Eh yun, malaking bagay na nga yun eh. Ibig sabihin, naalala ko yan eh. Dati, first time kong makapunta sa Mindanao, eh talagang memorable para sa akin. O, di ba? Pero ito, Barm na, hindi niya pa alam kung saan doon. Hindi niyo po matandaan? Hindi Maubos ko po po yung oras ko. matandaan, Your Honor, kung saan. Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol? Yes po, Your Honor. Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte? Sa Camarines Sur po. Sur. Sa Norte, hindi pa po. Hindi ko po maalala kung Nakaikot na po kayo sa mga bundok. Saan po, Your Honor? Mga bundok. Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar? Katulad ng gamot. Katulad po ng pagkain. Yari ka ngayon. Wala naman po akong na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Grabe yung no, yung transition. Ang galing ng transition ni Robin dito, sorry pero sinimulan niya eh. Pinarelax niya muna eh. Taga saan ka ba? Saan ka ba nakapunta? Saan ka naman nakapasyal? Siyempre, akala mo naman, okay, gusto itanungin ito yung ko yung holiday ko Tapos pagdating doon, nakapunta ka naman ng bundok. Ibig sabihin dito, tinitingnan yung background niya pagdating po sa terrorism, pagdating sa NPA, at so kung ano-ano pang grupo na nakakalaban ng Department of Education at ng OBP pagdating mo sa insurgents. Remember, bakit ngayon lang nagkaroon ng confidential funds ang OVP? Not pala OVP. Yes, OVP. Actually, hindi. Pangalawa na ng OVP to ng DepEd. Bakit first time? Bakit kay VP Sara Duterte? Kasi si VP Sara Duterte, remember, taga Mindanao. She knows the struggle ng mga kababayan natin sa Mindanao na ginugulo ng mga terorista, na ginugulo ng mga rebelde. Alam ni VP Sara Duterte yan. Kaya nga po sa Davao, yan ang matindi niyang kalaban. Etong mga NPA, etong mga terorista na ito. Kaya galit na galit dyan yung mga makakaliwa. Di ba? As a matter of fact, etong impeachment na to, galing sa kanila eh. So ibig sabihin po mga kababayan, etong tao na to, walang alam pagdating sa rebellion. Duterte naman sa kabilang banda ay meron. Kaya nagkaroon ng mga confidential funds at ginamit yun para dahil sa mga eskwelahan na pinupuntahan, ginugulo ng mga terorist. Ang nakakapagtaka dito at pinaniniwalaan ng mga hindot ay ang isang tao na may alam sa pagsugpuan sa mga NPA ay pakikialaman ng isang tao na walang kaalam-alam pagdating sa the logic. Can you see the point of my good friend Senator Binoy Robin Padilla? Totoo naman, di ba? That's the point. Wala kang alam. Tapos ikaw mag-o-audit, anak ka ng wewe, ano ka, sino ka? Parang ganito eh. Car enthusiast. Ikaw ay mahilig sa kotse. Okay? Pupunta ka ngayon sa isang talyer. Okay? Tapos yung talyer na yun, ang binigay na in charge sa'yo ay magaling kumalikot ng motor, hindi ng kotse. So ikaw ngayon, nagtanong, ano na bang mga kotse ang nagawa mo? Honda CBR 500,
Kawasaki C900 Ninja, mga Ninja, mga Shaolin, ganun. At saka GS1250 yan. Magaling naman ako dyan. GS1250 hinahawakan ko. Ibig sabihin, wala kang karanasan, wala kang kaalam-alam sa sasakyan o sa kotse o sa four wheels. Tapos ikaw ang inassign para busisiin at sasabihin mo ngayon, may sira yan? Hayop. Hindi, may sira yung kotse mo kasi ganito yan eh. Umiikot siya sabay-sabay. Dapat hindi lumiliko yan ng sabay eh. Yung gulong sa harap, hindi dapat lumiliko ng sabay yan. Dapat pag ganun yan eh. Tama, mali. Di ba? Anong katarantaduhan yun? Yan ang pino-point out ni Senator Robin. Pero syempre, hindi niya pwede sabihin yun. Ako na lang magsasabi. Sa madaling salita, anong katarantaduhan yan at nandiyan ka sa witness stand? Para magbigay ng testimony na hindi nagamit ng tama ang confidential funds. I rest my case, Your Honor. Tuloy, Senator Idol Robin. Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news. nabalitaan po ako, Your Honor. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang Hayop. terror? Or to determine that. Wala po. Pero kayo po ang humahawak. Talagang gagamitan niya pa ng malalim na wala po akong threshold. Ayop ka, tinatanong lang. Kung may alam ka, wala po akong threshold. Ulul. Alam mo kasi itong witness na to, talitalinuhan ito eh. Sa totoo lang ha. Kahapon pa to eh. Nakakabinggo na sa akin to eh. Talitalinuhan tong animal na to eh. Feeling niya talaga magaling siya porket abogado siya, CPA siya. Feeling niya tama yung ginagawa niya. At meron siyang authority to say na may problema doon sa confidential funds. Kung sa'yo, umuwi ka na. Ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation. Nako, tama-tama. Ibig po sabihin, Hulog siya doon. Ha? Hulog siya doon. Hindi investigasyon. Tama, hindi investigasyon yung ginawa mo. Evaluation lang ng dokumento. Dapat diniin ni Senator Robin yun eh. Hindi, kasi that's a good point. Sabi ni Robin, di ba? So, ikaw nag-imbestiga, ano? Hindi po evaluation lang. Therefore, you do not have the right to be there. In-evaluate mo lang yung dokumento. Hindi mo naman in-evaluate o inimbestigahan kung tama ba na nalusta yung pera, na nawala yung pera. Dapat talaga, nakinig ako sa tatay ko, nag-abogado ako, tapos nag-senador ako eh. Yari sa akin itong mga ganito. Yayariin ko ito, paiiyakin ko itong mga ganito. Contempt ang abot sa akin ito. hapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry. Hindi po, part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM. Opo. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung AOM po, preliminary lang. Opo. Ayun! Yung unang sagot niya, iba pa eh, di ba? Hindi preliminary, ano lang, AOM. Gago, ano ba AOM? Preliminary yun. Inamin mo rin, paiikot-ikutin mo pa eh. So anong ginawa niyo investigasyon? Preliminary lang. Preliminary lang. Wala kayong ginawang konklusyon. Hindi po yun konklusyon. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun. Sagutin mo kasi yung tanong. Ito, nagpapalusot niya eh. Alam niya kasi booking siya dito eh. Alam niya kasi na meron pa silang tinatawag na prima facie o pwede nang magdemanda. Ibig sabihin nun sa korte, oo, pero ang tanong, conclusion na po ba yung ginawa ninyong preliminary? Sumagot ka ng yes or no. Huwag mo nang sagutin na, hindi, pwede nang isampa yan. Hindi tinatanong kung pwede nang isampa sa husgado. Ang tinatanong, preliminary ba yan o conclusion na yan? Answer the question! Contempt ka sa akin, boy. Contempt ka sa akin. Kung sa akin ka, contempt ka sa akin. Di ka sumasagot ng diretso eh. Final.
Hindi po kasi we require So hindi po them. final. Based Boss, on the AOM po. konti lang po oras ko, hindi po So huwag ka nang dumaldal. Tinatanong ng final o hindi. Alam nyo mga senador, i-contempt nyo na tong animal na to. Halata kasi, halatang halata final. Sa AOM po, yung AOM po, hindi po final. Hindi po final. Opo. Kayo po ba ay naniniwala na ang mga confidential agent dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan? Wala pong provision as to that po sa Joint Circular, Your Honor. Opo. Gago, hindi yun ang tanong. Ang tanong, ikaw ba, sa tingin mo, pagka-confidential, hindi sumasagot ng diretso ito. Alam mo alam mo yung mga asawa ninyo hindi sumasagot ng diretso? Saan ka galing? Hindi, naggaling lang kami sa meeting. Hindi tinatanong kung anong ginawa ninyo. Ang tinatanong, saan ka galing? Kasama ko yung mga katrabaho ko. Gago, ang tanong, saan ka galing? Hindi tinatanong kung sino kasama mo. Kasama ko yung boss ko. Hindot no? Ganyan ang mga asawang nagsusungaling. Yung mga nagsisinungaling ng mga asawa ninyo, tinatanong ko saan galing, ang sagot kasama yung katrabaho, kasama yung boss ko. Pinag-usapan namin trabaho. Gago. Ang tanong saan kayo galing? Nandun kami sa sa Pega. Binabati natin mga tropa natin dyan sa... wala ko alam dyan. Di ko mahilig sa mga ganyan. Di ba? Saan galing? Kasama ko nga yung katrabaho ko. Kasama ko nga yung ano. Ano ginawa nyo? Kumain lang naman kami. Saan nga galing? Kumain kami ng fried chicken. Saan nga galing? Doon nga. Basta kasama ang katrabaho ko. Kasama yung ano ko. Meron kami pinag-usapan. Saan nga galing? Doon nga. Galing kami Pega. Doon kami nag-meeting. Doon kami kumain. Ayop yan. Ganyan na ganyan yung witness Alam mo kung bakit? Nagsusungaling o nagsisinungaling. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala? Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor. Ano pong definisyon niya ng confidential? Based on the Joint Circular po, ang confidential expenses ay yung... Hindi po expenses, confidential lang po. Grabe siya sumagot, ano? Lalong napapagalataan na sinungaling ka, boy. Sa totoo lang, boy, sinungaling ang dating mo. Kung sino man ang asawa nito, delikado. Delikado asawa nito. Nananawagan ako sa asawa nito. Ano ba asawa nito? Babae ba o lalaki? Ano, sa bagay, wala pa namang kasal sa lalaki. O kung sino bang partner nito sa buhay? Babae man o lalaki? Bantayan nyo ito yung mga sagot niya. Pag sumagot, hindi diretso. Bilang kayo po ay abogado, ano pong pagkakaintindi niyo sa confidential? I'm classified po, Your Honor. Okay. Boss, sa next na lang po akong round. Boss tuloy yung tawag kay Chis Escudero. Grabe yun. Malupit to, malupit.